Psst, psst. Kamusta mga pre? Wala pa kaming official na intro, pero salamat sa pagbisita sa Oronio Horror Stories. Dito natin i-share ang mga kwentong nakakapangilabot at nakakasyokot. Mag-subscribe na para lagi kang updated sa aming mga kwento. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Tara, sabay-sabay nating tuklasin ang mga kababalaghan. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Subscribe now. Ilang saglit lamang ay nagpaalam na si Mang Andres dahil kailangan pa daw niyang ipamalita ang mga kaganapan sa iba pa naming mga kabaryo. At bago ito umalis, pinaalam niya din na magkakaroon ng pulong sa bahay ng aming punong baryo bukas ng umaga. Tumango ang aking ama kay Mang Andres bago ito tuluyang lumisan. Nalintikan na, sambit ng aking ama pagkasara ng pintuan. Tumingin sa aming mag-ina ang aking ama nang makahulugan. Mukhang may mas malaki pang laban ang magaganap sa hinaharap. Kinabukasan nga ay tumungo na kami sa bahay ng aming punong baryo upang dumalo sa ipinatawag niyang pulong. Inulit ng aming punong baryo ang mga pangyayari kahapon lamang. Pinaalalahanan niya ang mga nasasakupan na maging mapagmatsyag at maging handa kung sakali mang sumalakay ang pamilya nila Amalia upang ipaghiganti ang namatay nitong ama na si Manong Berting. May nagsalita ring albularyo na galing sa karatig baryo upang magpaliwanag ng mga dapat gawin kung sakaling may aswang sa paligid. Sinabihan kami tungkol sa mga bagay na maaaring makasugat, makapatay, at mga bagay na kadalasang kinatatakutan ng mga ganitong nilalang. Pinatulis na kawayan o bagakay, tansong punyal, itak, bawang, asin, luya, bala, benditadong tubig, buntot pagi, barya sa bulsa, at kung ano-ano pa. Napagkasunduan din na magkakaroon ng ronda ang ilang mga kalalakihan tuwing gabi. Sila ang magmamatsyag at magmamasid kung may mga aswang sa paligid. Bago matapos ang pulong, ay namigay ang aming punong baryo ng isang maliit na bote o garapa na may lamang benditadong tubig. Nangako rin ang albularyo na mamimigay ng lana o langis na kumukulo pag may aswang o kung anumang masamang elementong malapit. Kaya lamang ay baka tumagal pa ng 1 o 2 linggo bago niya mabigyan ang lahat ng mga taga-baryo. Sumang-ayon naman ang lahat sa napagkasunduan. Nagpasalamat at tuluyan ng umuwi sa kani-kaniyang tahanan. Kinagabihan nga ay nagsimula na ang pagronda ng mga kalalakihan. Kumaway pa nga ang mga ito nung napadaan sa amin at nakita kaming nakasilip sa aming bintana. 1 linggo ang lumipas ay nagpatawag uli ng pulong ang aming punong baryo. Ipinahayag niya na naging matahimik ang buong linggo sa pagroronda. Nandun din ang albularyo, dala ang ipinangakong lana na ipamimigay sa aming mga kababaryo. Gabi-gabi pa rin ang ronda sa 2 linggo. Sa 3 linggo
ay 3 beses na lang namin nakitang dumaan ang mga ito. Tila ba unti-unti na nagsasawa. At nung ika-4 na linggo nga, ay tumigil na ang mga ito. Sa mga panahong iyon, ay wala namang nabalita na may inatake ng aswang, nawawalang mga hayop, o kung anumang kakatwa na pangyayari sa aming baryo. Naging kampante ang aming punong baryo at pinagpasyahan na ititigil na ang pagronda at ibuhos na lamang ang kanilang atensyon sa nalalapit na piyesta sa aming baryo. Naging abala ang mga tao sa panahong ito. Naglagay ng mga makukulay na banderitas. Nagtayo ng maliit na entablado para sa balagtasan. At ang balita ko pa nga ay may combo pang naimbitahan para tumugtog sa mismong araw ng kapistahan. Masaya at sadyang pinaghahandaan ang pista ni Maria Magdalena dito sa amin. Naaalala ko pa nga noon na may pakarakol pang ginaganap. Dumating ang araw ng kapistahan. Masaya ang lahat. Maraming handaan, sayawan, kantahan, at may mga patupada pa nga para sa mga kalalakihan. Ipinarada ang imahe ni Maria Magdalena pagkatapos ng misa na sinamahan naman ng karamihan. Pagkatapos nito ay sinimulan na ang pinakaabangan ng lahat, ang balagtasan. Magkasama kami ng aking mga magulang sa panonood ng balagtasan. Mahuhusay mga kalahok. Nasa kalagitnaan na sila ng pangongomedya nang isang sigaw ng babae ang narinig sa di kalayuan. Nahinto ang komedya sa entablado at natahimik ang lahat. Tila ba nakikinig at nagmamasid. Nakarinig ulit ang lahat ng sigaw ng babae na humihingi na ng tulong. Sa di kalayuan ay natanaw namin ang isang figura ng babae na tumatakbo ng mabilis papunta sa kinalalagyan ng entablado at mga manunood nito. Tila ba hinahabol ang babae ng 3 may kalakihang mga aso. Inabutan at tinalon ng isang aso ang babae at napabagsak ito sa lupa habang patuloy pa rin ang pagsigaw nito ng tulong. Rinig na rinig namin ang nakakarimarim na ingay ng paglapa ng 3 aso sa babaeng ito. Mabilis namang tinungo ng ilang mga kalalakihan ang babaeng dinadaluyong ng mga aso upang tumulong. Nasagip ng mga kalalakihang ito ang babae at hinabol pa ng ilan sa kanila ang mga aso upang tugisin ang mga ito. Napadaan sa harap mismo namin ang kalunos-lunos na itsura ng babae nang dinala ito sa bahay ng aming punong baryo. Wala na ang isang braso nito. Nataranta ang lahat sa nasaksihan. Dali-daling nagpulasan ng mga manonood pauwi sa kanilang mga tahanan. Hinatak na rin ako ng aking mga magulang at tumakbo na rin pauwi sa aming tahanan. Pagdating namin sa bahay, dali-daling kinuha ng aking ama ang tinulisang bagakay, itak at buntot pagi na nakasiksik lamang sa likuran ng aming pintuan. Binuksan namin ang aming gasera
Nanahimik, nakinig at nagmasid. Sa di kalayuan ay nakarinig kami ng tahulan ng mga aso. Kasunod ay malalakas na pagaspas mula sa malalaking pakpak. Tila ba galing ito sa bubungan ng isang kapitbahay namin na si Mang Mando. Narinig namin ang sigaw ni Mang Mando. Aswang! Impakto! Humigpit ang pagkakahawak ng aking ama sa kanyang itak at buntot paging dala. Tumingin sa aking ina na tila ba nakikiusap. Lumuluhang tumango ang aking ina sa aking ama. Ilang saglit pa ay lumabas na ito at tinungo ang kapitbahay naming si Mang Mando upang tumulong. Akmang susunod na sana ako sa aking ama nang hinila ng aking ina ang kwelyo ng suot kong kamisyon de chino. Sinubukan ko pang pumiglas sa pagkakahawak ng aking ina. Ngunit mahigpit talaga ang pagkakahawak niya sa akin. Pinanlisikan ako ng mata ng aking ina. At aaminin ko na mas natakot ako dito kesa sa mga aswang na nakaharap ko. Nakakahilakbot ang ingay na naririnig namin na nagmumula sa tahanan ni Mang Mando. Para bang may mga halimaw na kung anumang naglalaban mula rito. Tunog ng aso, baboy, paniki at hiyaw ng tao na pinaghalo-halo. Hindi na namin nalaman kung gaano nakatagal ang nangyayaring labanan nang biglang nanahimik ang kapaligiran. Lumipas ang ilang sandali ay nakarinig na kami ng mga yapag ng paang patakbong papalapit sa amin. Dali-dali kaming pumwesto sa likod ng aming pintuan. May hawak na asin ang aking ina at bagakay na nakaturo sa pinto naman ang sa akin. May kumatok sa aming pinto. Tinanong ng aking ina kung sino ito. Sumagot naman ito, ang tatay ko. Dali-daling binuksan ng aking ina ang pintuan. Subalit, imbis na ang aking ama ang bumungad sa aming pintuan, ay isang nakakakilabot na nilalang ang tumambad sa aming harapan. Isang lalaking aswang. Napaatras ang aking ina. Akmang hahagisan ng asin ang nilalang. Sumalit mabilis at maliksi ang aswang na ito. Gamit ang kanyang kanang kamay, ay nahablot nito ang leeg ng aking ina at iniangat ito sa lupa. Narinig ko ang naimpit na sigaw ng aking ina. Kumakawag-kawag ang kanyang mga paa na nakaangat sa lupa. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tapang ko. Pero itinara ko sa dibdib ng nilalang na ito ang bagakay na hawak-hawak ko. Dahil sa gulat, ay nabitawan ng nilalang ang aking ina. Napaatras ito. Bumulwak ang mapulang maitim na likido mula sa bunganga nito at tuluyan ang bumagsak sa lupa. Mula sa tarangkahan ng aming tahanan ay nakarinig ako ng sigaw na nanggaling sa isang babae. Tiyo! Nakita ko si Amalia na nasa hulma niyang tao. Manipis ang suot nitong puting kamisol pero namumula
at mabalasik ang mga mata nito. Biglang nagbago ang hitsura ng dalaga. Kumulubot ang dating makinis na muka. Naging buhay uli na parang ahas ang kanyang buhok. At nasira ang suot nitong kamison. Pero di tulad ng nakita ko sa batis, na magandang hulma ng katawan at bilugang mga nababalutan na ang katawan nito ng mahaba at may itim na balahibong kulot. Sumugod si Amalia papasok sa aming bakuran. Dali-dali kong kinuha ang bagakay na nakatarak pa sa aswang na aking napaslang. Ngunit bago ko pa mabunot ang bagakay, sa pagkakabaon nito sa bangkay, ay nakaramdam ako ng pamamanhid sa aking kaliwang balikat na tila ba may sumuntok. Umatras ang tulisang buhok ni Amalia na kanina lamang ay nakatusok sa kaliwang balikat ko. At nakaramdam ako na may mainit-init na pulang likidong pumabalong mula sa pagkakatusok nito. Wala akong naramdamang sakit, pero napaatras ako. Natanggal naman ng bagakay sa pagkakabaon sa patay na aswang. Ngunit bumagsak ito sa lupa, malapit sa aking paanan. Mabilis akong dinaluhong ng aswang na si Amalia. Bumagsak ako sa lupa ng patalikod. Pinangibabawan ako ni Amalia. Napaupo sa kuta ng aking katipunan at gamit ang kanyang matutulis na kuko ay marahas akong pinagkakalmot. Pinuntirya ng aswang ang gwapo kong muka. Wala akong magawa kundi subukang salagin ng aking mga kamay ang bawat niyang mga atake. Naramdaman ko na medyo mahina na ang kaliwa kong braso dahil mabagal na ang pagsalag ko kapag gamit ko ito. Akmang itatarak na ni Amalia ang matatalas at matutulis nitong kuko sa leeg ko. Nang natsyempohan kong matuhod ang pambabang kasalanan nito. Siguro, katulad din ng mga lalaki, pag natuhod ang maselang parte ng katawan, ay masasaktan ka, maging tao o aswang ka man. Nakawala ako sa pagkakapatong ni Amalia at pinilit na inabot ng pagapang ang bagakay sa di kalayuan. Ngunit mabilis na nakabawi ang aswang na si Amalia. Tumayo ito at gamit ang kanyang buhay na buhok ay hinilang mga paa ko papalapit sa kanya at papalayo sa bagakay na pilit kong inaabot. Hindi eksakto sa paa ko nakakapit ang buhok nito. Kung kaya't nung hinila niya ako ng malakas, ay nahubad lang ang aking karasonsilyo. Malaya na ako. Mabilis kong ginapang ang bagakay habang nakaharap ang puwet ko sa aswang na si Amalia. Naabot ko ang bagakay nang naramdaman ko na nahuli na naman ng buhok ni Amalia ang paa ko. Biglang bumaliktad ang mundo ko at nabitawan ang bagakay na hawak ko. Nakatiwarik ako sa tapat ng paanan ni Amalia. Itinaas ni Amalia ang nakatiwarik ko pa ring katawan hanggang magkatapat na
ang aming mga mukha. Nagwika ito, nakatapusan mo na, Romulong Mamboboso. Akala ko, mamamatay na ako sa baho ng hininga ng nilalang na ito. Tinanggap ko na lamang na ito na yata talaga ang katapusan ko. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at hinintay ang nakakambang kamatayan. Habang nakapikit ay nakarinig ako ng isang malakas na sigaw at tunog ng isang gulok na humiwa sa karne. Naramdaman ko na lang din na tila ba nahuhulog ako. Pagkatapos ay wala na akong maalala. Kinabukasan na nung magising ako, nakahiga sa papag sa loob ng aking kwarto. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nakita ko ang nakangiting wangis ng aking ina, kasunod ang aking ama. Nagkwento ang aking ama. Nawalan daw siya ng malay sa bahay ni Mang Mando at nakatakas ang aswang na kinakalaban nito. Nang magising daw ang aking ama, ay dali-dali itong tumungo sa aming tahanan. At nang papasok na daw siya sa aming bakuran, ay nakita niya nakatiwarik ako at akma ng sasaksakin ni Amalia. Kung kaya't mabilis siyang tumakbo at tinagpas ang ulo nito. Maraming kaganapan pa ang nangyari sa aming munting baryo nung gabing iyon. At sa kasamaang palad ay namatay ang babaeng naputulan ng braso. Nakapitong aswang ang napaslang sa buong baryo, ngunit may ilan din namang nakatakas. Lumipas ang mga araw at wala nang panggagambala ang naranasan mula sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang.